Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Isaiah 53, talatang 5. Ito po ang sinasabi, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kagalingan sa sakit? Ang Isaiah 53, talatang 5 ay inulit sa 1 Pedro 2:24 ay mga pangunahing talata tungkol sa pagpapagaling. Ngunit kadalasang mali ang kahulugan at application. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang salitang isinalin na pagaling ay maaring tumutukoy sa espiritual at pisikal na kagalingan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kababayan, lalo na ang iyong mga anak, sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Marami pong nagkakasakit sa panahon ngayon sa pabago-bago ng klima, Panginoon, tulad ng ubo at sipon at iba pa. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila, Panginoon. Kamakailan lang, Panginoon, nagkaroon ng malakas na lindol somewhere in Mindanao. Particular, Panginoon, sa General Santos City. At maraming nasirang mga kagamitan, mga struktura. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan at ibangon mo sila sa ganitong kalamidad ang iyong mga anak at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga naghahanap buhay sa lansangan, na sila ingatan at proteksyonan mo sila sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang mga hapak. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway tulungan mo sila na makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng mga hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngunit malinaw na ang konteksto sa Isaiah 53 at 1 Pedro 2 ay parehong may kinalaman sa espiritual na kagalingan.
na siya rin ang nagdala sa ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangangasigaling tayo. 1 Pedro 2:24. Ang parehong talata ay tumutukoy sa kasalanan at katuwiran. Hindi tungkol sa kasalanan sa sakit, kaya nga ang kagalingan sa parehong talata ay tumutukoy sa kapatawaran at kaligtasan, hindi sa kagalingang pisikal. Hindi direktang iniugnay ng Biblia ang pisikal na kagalingan sa espiritual na kagalingan. Minsan may mga taong gumagaling sa kanilang karamdaman pagkatapos nilang mananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi laging ito ang nangyayari. Minsan, kalooban ng Diyos ang magpagaling, ngunit minsan naman ay hindi. Binigyan tayo ni Apostol Juan ng tamang pananaw tungkol dito. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Matatagpuan sa 1 Juan 5, talatang 14 hanggang 15. Gumagawa pa rin ang mga himala ang Diyos sa ngayon. Ang sakit, karamdaman at kamatayan ay mga katotohanang tiyak na mararanasan sa mundong ito. Hanggat hindi dumarating ang Panginoon, ang lahat ng nabubuhay ngayon ay tiyak na mamamatay at karamihan ng mga tao kasama ang mga mananampalataya ay mamamatay dahil sa problema sa pisikal gaya ng sakit o mga karamdaman. Hindi laging kalooban ng Diyos na pagalingin ang may sakit. Maranasan lamang ng mga Kristiyano ang ganap na kagalingan ng katawan sa langit. Doon ay wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng paghihirap o kamatayan man, ayon sa pahayag 21. Hindi tayo dapat na lubhang nag-alala sa ating pisikal na kalagayan dito sa lupa. Ang ating nararapat na pagtuunan ng mas maraming pansin ay ang ating kalusugang espiritual. Ayon sa Roma 12, talatang 1 hanggang 2. Kung gagawin natin ito, maitutuon natin ang ating mga puso sa langit, kung saan hindi na tayo kailanman mag-aalala pa sa ating mga suliraning pisikal. Inilalarawan ng pahayag 21, talatang 4, ang tunay na kagalingan na dapat nating pakanasain at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na makakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa kaligtasan na iyong inialay sa amin. Salamat sa kagalingan ng mga karamdaman dahil sa iyong pagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kami ay nagsigaling, Panginoon.
Hindi dapat kami mag-alala sa aming physical na buhay. Dapat kami ay mag-alala sa aming spiritual na buhay dahil sa kagalingan, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po at sa araw na ito, dalangin namin na pinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.